Good morning po, I'm Kuya Pao. Welcome dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. Ang episode po natin ay patungkol sa lansones. Ito po, tinanim ko, medyo ilang taon na rin siya nakatanim dito at yan yung kanyang puno. Medyo malaki na. Yan, naputulan ko po ito kasi hindi pa ako nagbablog nung pinutol ko yan. Tsaka panahon ng bagyuhan nun, sunod-sunod na bagyo. So minarkot ko din siya. Eto, sa susunod po papakita ko yung paraan ng pagmamarkot para kung mayroon tayong isang puno, hindi tayo bibili ng bibili. Ito na yung magiging mother plant natin at pwede natin siyang paramihin sa pamamagitan nito. Pamamagitan ng pagmamarkot, mapaparami natin siya na hindi tayo gagastos. Dito na tayo kukuha sa mother plant ng ating mga pararamihing lansones. At ganun din po sa iba pang mga puno na gusto nating paramihin. Ito po yung isang paraan para hindi tayo gumastos, bumili ng pananim kung anumang puno ang gusto nating itanim, lalo na po itong mga namumungang puno kagaya nitong lansones. So dati po hindi pa ako nagbablog, hindi pa masyadong mahalaga sa akin yung part na tinanggal ko dito sa puno ng lansones, kaya di sana pwede siyang imarkot pa din, maging pananim pa rin, kasi malaking bagay na hindi na tayo bibili ng pananim natin. Dito na sa mother plant tayo kukuha. Habang nababawasan siya, meron naman siyang panibagong sibol na uusbong. Magkakaroon siya ng bagong sanga at pwede na ulit nating gawing pananim para hindi na tayo maghanap ng gagamitin nating pananim. Ito na po siya, siguro mga meron na itong tatlong taon hanggang 4. Ang isa kong napansin sa kanya, kaya hindi siya masyadong makalaki, dahil walang masyadong sunlight na nakukuha itong lansones. Ang isa pa pong dahilan na nakita ko, napapaligiran siya ng mga puno ng malalaking mahogany. So, matataas na mahogany kasi nakapaligid dito sa aking ginawang garden. Yan, malalaki na ang puno ng mahogany. Doon meron akong tanim na pili sa may kung saan sumisikat yung araw. So malaki na din siya. Halos kasing taas na din ng mahogany. Hindi naman namumunga. Lalaki yata yung pili na yun.
So yun yung ilang mga dahilan na nakikita ko kung bakit hindi mabilis ang paglaki nitong tanim na lansones. Pero ganun pa man, nakita ko kung gaano siya kahalaga. At nung matuto ako mag vlog, naisip ko na pwede itong pagsimulan ng maraming pananim na lansones. Ito pong minarkot ko na ito, tingnan lang natin. Meron po siyang label, nilagyan ko kung kailan siya minarkot. At ito ay December 7. So, medyo malabo. Yan. So pag nagmarkot po tayo, lagyan natin ng label. Yan, date. Para alam natin kung kailan natin siya minarkot at kailan natin siya i-harvest. So i-observe po natin habang siya ay tumatagal, yung balot na yan, makikita natin yung mga ugat, magkakaroon siya dyan. Kakalat siya dyan sa buong plastic na yan dahil meron siyang lupa. So importante po na yung lupa hindi mawawash out ng ulan para manatili siya dyan. Siya po kasi, yung lupa po kasi nagko-connect dun sa dalawang magkabilang parte nung sanga, kasi hiniwa natin o tinanggal yung balat 1 inch para maghiwalay yung balat. Sa susunod po gagawa po ako ng video patungkol dito sa paggumarkot. Ang objective ko po dito ay maparami itong lansones na ito para marami akong maitanim na hindi ko na kailangang bumili ng pananim. So salamat po pala sa mga sumusuporta sa aking munting channel, Pao Agri TV. Shout out po sa inyong lahat. Sana lumaki po ang channel na ito at maging kapakipakinabang sa iba, sa mga napapadaan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po yung like at yung bell button. Nang sa ganun ay lagi tayong updated sa mga i-upload pa po natin mga video. Salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa channel na ito.